Mayroong mga ruta na kaya kong palampasin, pero ang Maynila. Hinding-hindi ako lilipad doon. Ito ang mariing binitawan na salita ni Jean, isang veteranong kapitan ng Air France, habang nakatayo sa gitna ng briefing room sa Paris Charles de Gaulle Airport. Ang kanyang boses ay yumanig sa apat na sulok ng silid, puno ng di natitinag na paninindigan at bahid ng pandidiri. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isang bangungot ng lohika. Mula sa mga kwentong narinig niya, ang mga Pilipino daw ay masyadong emosyonal, hindi prangka, at laging pakikisama ang inuuna kaysa sa profesionalismo. Masyadong malambot. Masyadong pwede na yan. Akala niya noon, ang kulturang iyon ay lason sa disiplina ng aviation. Subalit, nang siya ay maitalaga, nang walang magawa kundi tanggapin ang responsibilidad sa rutang Maynila, ang kanyang matibay na paniniwala ay nayanig. Hindi dahil sa ganda ng tanawin at hindi rin dahil sa teknolohiya. Ang nagpabago sa kanya ay isang pangyayari sa kalaliman ng gabi, sa isang madilim na sulok ng Ninoy Aquino International Airport, LA, habang ang init at alinsangan ng tropiko ay bumabalot sa paligid. Isang simpleng maintenance worker, pawisan at pagod, at ang isang paungusap nito ang dumurog sa pader na itinayo ni Jean sa kanyang puso. Ano nga ba ang nangyari sa gabing iyon? Basahin mo ang kwentong ito hanggang sa huli, dahil marahil, pagkatapos nito, nanaisin mo ring ibuhos ang iyong puso sa isang gawain, kahit sa mga oras na walang nakatingin sa'yo. Ang umaga sa Paris Charles de Gaulle ay laging nagsisimula sa isang pamilyar na ritual ng pagmamadali. Sa labas, ang hamog ay makapal pa, bumabalot sa mga runway na tila kumot ng yelo, habang ang mga piloto ng Air France ay isa-isang pumapasok sa briefing room. Karaniwan, ang amoy ng matapang na kape at ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na sahig ang nangingibabaw. Pero sa araw na ito, may kakaibang bigat ang hangin. Isang tensyon na hindi maipaliwanag. Si Jean, 45 taong gulang, ay isang institusyon sa kumpanya. 18 taon sa serbisyo, matikas ang tindig, at may mukhang laging seryoso. Kilala siya sa kanyang kakayahang manatiling kalmado kahit sa pinakamalalang bagyo. Ang kanyang pilosopiya sa pagpapalipad ay simple, maging tumpak tulad ng isang makina. Ang kanyang ama, na dating piloto ng French Air Force, ang nagturo sa kanya na ang damdamin ay walang lugar sa cockpit. Ang pagpapalipad ay pagkontrol, sabi ng kanyang ama noon. Walang puwang ang puso kung saan kailangan ng utak. Ito ang prinsipyong nakaukit sa kanyang buto. Bagamat siya ay mapagmahal na asawa kay Sophie at ama sa 2 anak tuwing katapusan ng linggo, sa trabaho, siya ay yelo. Walang kompromiso. Walang ngiti kung hindi kailangan. Kaya naman nang tumayo si Antoine, ang operations manager, sa harap ng podium upang ipahayag ang bagong flight schedule, tahimik na nag-aabang ang lahat. Ang rutang New York, Singapore, at Tokyo ay mabilis na naipamahagi. Si Jean ay nakayuko, nagsusulat sa kanyang notebook, kampante na ang kanyang pangalan ay matatawag para sa isang sibilisadong destinasyon. At para sa susunod na buwan, panimula ni Antoine, sandaling huminto at lumunok, tila nag-aalinlangan. Ang inaugural flight pabalik ng Maynila. Ibibigay ko kay Kapitan Jean. Sa isang iglap, tila nahugot ang lahat ng hangin sa silid. Ang mga mata ng kanyang mga kasamahan ay sabay-sabay na dumapo kay Jean. Hindi ito mga tingin ng pagbati o inggit. Ito ay mga tingin ng awa. Isang uri ng pakikiramay na parabang siya ay ipinadadala sa isang misyon na walang kasiguraduhan. Sa kanyang tabi, narinig niya ang mahinang pagsinghap ni Mars, ang kanyang magiging co-pilot. Kawawa naman, bulong ng isa sa likuran, sapat lang para marinig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nagtaka si Jean. Bakit ganito ang reaksyon nila? Delikado ba ang ruta? May problema ba sa runway ng LA? O may banta ba ng terorismo? Hindi niya maintindihan. Ang reaksyon ng paligid ay sobra-sobra at tila hindi makatwiran. Nang matapos ang pulong, mabilis na hinabol ni Jean si Antoine sa koridor. Si Antoine, na nasa 55 anyos na at lumilipad ng higit 3 dekada, ay tila nagmamadaling umalis. Antoine, sandali lang, tawag ni Jean. Huminto si Antoine. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang ngiti ng pagkadismaya, isang ngiti ng taong alam na ang mangyayari bago pa man ito maganap. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Jean sa mata. Gusto mong itanong tungkol sa Pilipinas, hindi ba? Unahan ni Antoine. Ang tono niya ay parang 1,000 beses na niyang sinagot ang tanong na ito.
Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng lahat? Bakit parang ayaw nilang lumipad doon? May problema ba sa seguridad? Lumapit si Antoine sa malaking bintana na tanaw ang tarmac. Sa labas, ang mga eroplano ay sunod-sunod na lumilipad, ang ugong ng mga makina ay rinig kahit sa likod ng makapal na salamin. Matagal siyang tumahimik bago muling nagsalita. Jen, hindi mo pa alam. Ang flight pa Maynila. Iba ito sa lahat ng ruta. Iba saan? Sa turbulence? Mahirap ba ang approach dahil sa ulan o bundok? Umiling si Antoine. Hindi teknikal na problema, Jin. Sa katunayan, isa sila sa pinakamabait at pinakamaasikasong air traffic control na makakausap mo. Pero sa isang banda, napakadelikado nito. Napakunot ang noo ni Jin. Kontradiksyon yang sinasabi mo. Mabait pero delikado. Anong ibig mong sabihin? May kakaibang lungkot at lalim sa mga mata ni Antoine. Hindi ito maipapaliwanag ng salita lang. Kailangan mong maranasan. Ang masasabi ko lang, kapag lumipad ka na sa Maynila, dalawa lang ang pwedeng mangyari, aayawan mo ang kultura nila dahil hindi ka sanay, o di kaya'y huminto siya at mumiti ng makahulugan. O di kaya'y gugustuhin mong bumalik doon ng paulit-ulit. Anong ibig mong sabihin? Maniwala ka man o hindi, ang hangin ng Pilipinas ay may kakayahang baguhin ang kung ano sa loob natin. Iyon ang nakakatakot. Hindi ko alam kung alin ka sa dalawa, Jen. Pero sigurado ako may magbabago sa'yo. Naiwan si Jen na nakatayo sa hallway, ang mga salitang iyon ay nakabara sa kanyang lalamunan. May magbabago. Hindi teknikal, hindi mekanikal. Isang bagay na hindi niya maarok. Nang gabing iyon, sa kanyang tahanan sa Paris, binuksan ni Jen ang kanyang laptop. Sinimulan niyang mag-research tungkol sa Pilipinas. Naglabasan ang mga litrato ng magulong trapiko sa EDSA, mga balita tungkol sa bagyo, at mga artikulo tungkol sa kaugalian ng mga Pilipino. Sa screen, naglalabasan ang mga salita, hospitality, bayanihan, malasakit, pakikisama. Pero para kay Jen, iba ang dating ng mga salitang ito. Sa sala, naririnig niya ang pagliligpit ng kanyang asawang si Sophie ng pinagkainan. Napabuntong hininga si Jen. Sophie, may oras ka ba? Bakit, mahal? Anong problema? Sumilip si Sophie mula sa kusina, may dalang basahan. Sa susunod na buwan, sa Maynila ako pupunta. Oh, hindi ba maganda yon? Sabi nila masaya daw sa Pilipinas. Maganda ang mga isla, masarap ang pagkain. Napangiwi si Jen. Sa totoo lang, ayoko sana. Masyadong. Iba ang takbo ng utak nila. Sabi ng mga kasamahan ko, ang mga Pilipino raw masyadong inuuna ang relasyon kaysa sa rules. Yung tinatawag nilang pakikisama. Ayaw nilang mapahiya ang isa't isa kaya minsan hindi sila diretsahan. Para sa akin, efficiency ang kalaban niyan. Kung pwede lang sanang maging rasyonal sila tulad natin. Ngumiti ng malungkot si Sophie. Pero Jen, hindi naman masama ang maging makatao, hindi ba? Magkaiba ang makatao sa hindi propesyonal, matigas na sagot ni Jen habang nakatitig sa screen. Kapag hinaluan mo ng emosyon ang trabaho, lumalabo ang batas. Iyan ang kulturang hindi ko masisikmura. Para kay Jen na lumaki sa mundo ng rasyonalismo at lohika, ang init ng kulturang Asyano, lalo na ang Pilipinas, ay tila kahinaan. Bakit kailangang intindihin ang nararamdaman ng iba kung may rulebook naman? Bakit kailangang umiti kung trabaho lang naman ang pinunta mo doon? Habang papalapit ang araw ng paglipad, lumalala ang kaba sa dibdib ni Jen. Ang mga kakaibang tingin ng mga kasamahan, ang babala ni Antoine, at ang sarili niyang mga prehuwisyo ay naghalo-halo para bumuo ng isang hindi maipaliwanag na takot. Araw ng pag-alis. Suot ang kanyang uniforme, humarap si Jen sa salamin. Ang mga badge ay pulido, ang kurbata ay tuwid. Ito ang Jen na kilala niya. Huminga siya ng malalim. Gawin lang ang trabaho. Walang labis, walang kulang, bulong niya sa sarili. Sa gate bago sumakay, lumapit si Mars, ang kanyang co-pilot. Si Mars ay nasa 35 anyos, mahusay, at ilang beses na niyang nakasama. Pero ngayon, baka sa mukha nito ang tensyon. Kapitan, handa na po ang lahat, sabi ni Mars, pero may garalgal sa boses. Ayos lang yan, Mars.
Ituring mo lang itong ordinaryong flight, sagot ni Jen, bagamat ramdam din niya ang paninigas ng sarili niyang panga. Lalarga na ang eroplano. Ang paglipad mula Paris ay naging maayos. Nilampasan nila ang kanlurang Europa, dumaan sa himpapawid ng gitnang silangan, at tinawid ang malawak na Asya. Sa mahabang oras ng katahimikan sa cockpit, paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Jen ang Pilipinas. Ano ba talaga ang naghihintay sa kanya sa bansang iyon? Sa wakas, pumasok sila sa Manila Flight Information Region. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jen ang unang kakaibang bagay. Hindi ito sa instrument panel. Ito ay nasa boses na narinig niya sa radyo. Air France 316 na, ito ang Manila approach. Magandang umaga po. Paki-maintain ang flight level 120. Ang boses ng air traffic controller ay nakakagulat na. Mainit. Malinaw, direkta, pero hindi robotic. Iba ito sa tono sa New York o London na tila nagmamadali at galit. Ang boses na ito ay parang boses ng isang kapitbahay na bumabati sa iyo sa umaga. May halong paggalang, yung tipikal na tipo, at opo na naririnig kahit sa Ingles na intonasyon, at isang uri ng kalmadong kumpiyansa. Copy, maintain 120. Air France 316 na, sagot ni Jen. Kasunod nito, narinig niya ang mga instruksyon sa ibang eroplano. Philippine Airlines, Cebu Pacific, Cathay Pacific. Ang nakakamangha, ang lahat ng eroplano ay tila sumusunod sa isang ritmo na parang sayaw. Walang sigawan. Walang nag-uunahan. Cebu Pacific 5, negatibo 112, turn right heading 170. Ingat po sa weather sa East Sector. Salamat, Manila. Turning right. Tila ba ang bawat eroplano ay nagbibigayan? Hindi ito command and control sa istriktong kahulugan, ito ay cooperation. Para bang ang buong himpapawid ay nagbabayanihan upang masigurong ligtas ang lahat. Air France 316 na, turn right heading 230. 80 kilometers turn lay. Welcome to the Philippines, sabi ng controller. Nagkatinginan sina Jen at Mars. Naririnig mo ba yon? Bulong ni Jen. Ang daming traffic pero. Ang luwag ng pakiramdam. Na, Kapitan, sagot ni Mars. Parang magkakakilala silang lahat. Walang pressure. Nagsimula ang final approach sa Ninoy Aquino International Airport. Karaniwan, ito ang pinaka-stressful na bahagi. Pero ang boses ng controller ay nanatiling panatag. Walang panik, walang iritasyon. Air France 316 na, cleared to land runway 06. Wind calm. Welcome home. Ang salitang welcome home ay tumimo sa isip ni Jen. Kahit hindi siya taga roon, naramdaman niya ang sinseridad. Lumapag ang gulong ng dambuhalang eroplano sa semento ng Maynila. Isang makinis na landing. Sa sandaling bumagal ang eroplano, nakita ni Jen ang labas. Ang init ay halos nakikita na nagmumula sa asfalto. Paglipat sa ground control, ganoon pa rin ang pakiramdam. Ang mga instruksyon papunta sa gate ay malinaw pero may halong malasakit. Air France 316 na, proceed to gate Siam. Pahinga na po kayo, mukhang pagod na kayo sa bayahe. Pahinga na po. Isang simpleng paalala pero puno ng pagkatao. Hindi ito nakasulat sa manual. Nang patayin na ang makina sa gate at hubarin ni Jen ang kanyang headset, tumingin siya sa bintana. Ang mga ground crew sa baba, ang mga taong naglalagay ng chocks sa gulong, nagkakabit ng bridge, ay kumikilos ng mabilis. Napasinghap si Jen. Tignan mo sila, Mars. Ang mga marshaller ay hindi parang robot. Kumikilos sila na may liksi, pero may kasamang ngiti. Nagtatawanan sila habang nagbubuhat ng mabibigat na kagamitan, pero pulido ang galaw. Nag-aasaran pero walang naantalang trabaho. Ang galing nilang kumilos, manghang sabi ni Mars. Parang hindi sila napapagod kahit ang init sa labas. Bumaba sila ng eroplano. Ang init at alinsangan ng Maynila ay sumalubong sa kanila sa bridge, humahalo sa amoy ng aviation fuel. Pero higit sa init, ang sumalubong sa kanila ay ang mga ngiti ng ground staff. Hindi ito yung pilit na ngiti na nakikita niya sa ibang bansa. Ito ay ngiting umaabot sa mata. Welcome po sa Manila, Captain, bati ng isang staff, tumango ng may respeto. Mabuhay! Salamat, sagot ni Jen, at nagulat siya sa sarili, ang tono niya ay naging mas malambot kaysa sa nakasanayan.
Kinabukasan, binisita ni Jien ang Operations Control Center ng kanilang partner airline sa Delay. Pagpasok pa lang, namangha na siya. Ang mga screen ay puno ng flights, pero ang kapaligiran ay hindi toxic. Ang mga controller ay seryoso pero nakukuha pang magnityan. Isang matandang supervisor na nagpakilalang si Emma Santos ang lumapit sa kanya. Captain Jin. Magandang hapon. Narinig namin ang landing nyo kahapon, napakakinis. Salamat. Ang galing din ng team nyo, sagot ni Jin. Pwede ba akong magtanong? Bakit ang kalmado nyo? Sa dami ng eroplano, dapat nagkakagulo na kayo. Ngumiti si Emma Santos. Captain, dito sa Pilipinas, naniniwala kami na kapag nagpanik ka, lalo lang gugulo. Ang sikreto namin ay malasakit. Malasakit. Concern. Care. Kapag kausap namin kayo sa radyo, hindi lang kayo blip sa radar. Iniisip namin na may pamilya kayong uwian. Pagod kayo sa biyahe, kaya bakit namin kayo sisigawan? Instead, tinutulungan namin kayo. Kasi ang kaligtasan nyo, kaligtasan din namin. Pamilya tayo sa air. Natigilan si Jin. Pamilya tayo sa air. Iyon ang pilosopiyang kabaligtaran ng turo ng kanyang ama. Para sa ama niya, ang eroplano ay bakal at wire. Para kay Emma Santos, ang eroplano ay tao at buhay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jien sa kanyang hotel room sa Makati. Tanaw niya ang skyline ng lungsod, ang ilaw ng mga sasakyan sa EDSA na parang ilog ng liwanag. Ang mga salita ni Emma Santos ay umaalingaw sa kanya. 2:00 ng madaling araw. Dahil sa jetlag at kaguluhan ng isip, nagpa siya si Jien na bumalik sa airport. May special pass siya kaya nakapasok siya sa tarmac area kung saan nakapark ang kanyang eroplano. Ang gabi sa Maynila ay mainit pa rin, malagkit sa balat. Ang hangin ay amoy ulan at lupa. Tahimik ang paligid, liban sa malayong ugong ng mga generator. Habang naglalakad siya papalapit sa kanyang eroplano, may nakita siyang anino sa ilalim ng pakpak. Isang tao. Isang maintenance worker. Nakasuot ng neon vest na may mansa ng langis, pawisan, at may dalang flashlight at tablet. Sinusuri nito ang isang napakaliit na gasgas sa ilalim ng fuselage. Lumapit si Jin. Nakita niyang pinupunasan ng lalaki ang gasgas, tinititigan, tapos ay nagsusulat sa tablet. Ilang beses niyang chinek. Ang lalaki ay nasa 40 na siguro, payat, at sunog ang balat sa araw. Kailangan ba talagang i-check yang ganyang kaliit na gasgas? Tanong ni Jien sa Ingalls. Nagulat ang lalaki. Napatingala ito, mabilis na pinunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay na may grasa. Nang makita niyang kapitan ang kausap, umiti siya, isang ngiting nahihiya pero tapat. Ay, good morning po, sir. Opo, sir. Maliit lang naman pero mas maganda ng sigurado. Kapansin-pansin ang tsipo at sir sa bawat pangungusap. Bakit? Tanong ni Jien. Madaling araw na. Walang nakatingin. Pwede mo namang lagpasan yan. Tumigil ang lalaki sa pagpunas. Tumingin siya kay Jien, at sa sandaling iyon, nakita ni Jien ang isang uri ng dignidad na hindi niya inaasahan mula sa isang taong puno ng grasa. Sir, sabi ng lalaki, na nagpakilalang si A. Chen, isang Filipino-Chinese na matagal ng mekaniko, bawat pasahero po na sumasakay dito. Iniisip ko na nanay ko o anak ko. Gusto ko po silang makauwi ng ligtas. Kahit walang nakatingin na supervisor. Nakikita po ng Diyos ang trabaho ko. At tinapik niya ang dibdib niya, nakikita ko po. Kahit walang nakatingin. Doon nadurog ang puso ni Jien. Para kay Jien, ang trabaho ay obligasyon. Para kay Chen, ito ay pangako. Ilang taon ka na dito? Tanong ni Jien, medyo nanginginig ang boses. 20 taon na po, sir. Araw-araw, ganito. Pero masaya naman po. Basta alam kong ligtas kayong lilipad, masarap na ang tulog ko. Inabot ni A. Chen ang kanyang kamay, bagamat nag-alangan siya dahil marumi ito. Pero hindi nagdalawang isip si Jin. Mahigpit niyang kinamayan ang mekaniko. Ramdam niya ang gaspang ng palad nito, mga palad na nag-aalaga sa buhay ng libu-libong tao na hindi naman nito kilala. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, sabi ni Jien ng buong puso. Dahil sa malasakit ninyo, nakakalipad kami ng panatag. Nagkwentuhan sila sandali. Nalaman ni Jien na may anak na babae si A. Chen na nag-aaral sa kolehiyo, gustong maging engineer.
Lahat ng paghihirap para sa pamilya. Habang naglalakad pabalik si Jen sa terminal, napansin niya ang iba pang workers. Walang nagmamadali pero walang tumitigil. May naglilinis ng bintana, may nagche-check ng gulong. Nagtatawanan sila, nagbibigayan ng tubig. Ito ang bayanihan na nabasa niya. Hindi ito inefficiency. Ito ay ang perpektong harmonya ng tao at puso. Doon niya napagtanto, ang key perfection na hinahanap niya ay hindi matatagpuan sa lamig ng makina, kundi sa init ng malasakit ng tao. Kinabukasan, sa flight pabalik ng Paris, nagkaroon ng aberya. Kulang ang meals na naload sa eroplano. Karaniwan, magwawala na si Jin. Magdedelay ito ng flight. Sisigawan niya ang catering. Pero bago pa siya makapagalit, dumating ang catering supervisor ng NE. Hinihingal pero nakangiti at may dalang extra boxes. Naku, sorry po talaga, Captain. Pasensya na po, nagkaroon ng miscounting. Pero heto na po, naayos na namin in 15 minutes. At may inabot siyang isang box ng ensaymada. Pasalubong po para sa crew. Pampawala ng stress. Sorry po ulit, babawi kami sa susunod. Sa halip na magalit, natawa si Jin. Ang bilis ng solusyon. Hindi sila nagturuan kung sinong may kasalanan. Inayos nila ang problema at dinagdagan pa ng human touch. Salamat, sabi ni Jin. Ang bibilis ninyo. Para po hindi kayo madelay. Ingat po sa bayahe. Sa cockpit, habang naghahanda sa take-off, napansin ni Mars na nakangiti si Jin. Kapitan? Mukhang masaya ka yata. Alam mo Mars, sabi ni Jin habang tinitignan ang mga ground crew na kumakaway sa labas, buong sigla, parang mga kaibigan na nagpapaalam. Mali ako tungkol sa lugar na ito. Po. Ang akala kong kahinaan nila. Yun pala ang lakas nila. Ang teknolohiya, kapag walang puso, ay mekanikal lang. Pero dito, ang galing at puso pinagsama. Iyon ang tunay na perfection. Air France 316 na, runway 06 cleared for takeoff, balik po kayo agad, ang huling sabi ng controller. Salamat Manila. Babalik kami, sagot ni Jin. Lumipad ang eroplano sa ibabaw ng kumikinang na Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga bituin sa lupa. Pagbalik sa Paris, nagbago si Jin. Hindi drastiko pero ramdam. Naging mas pasensyoso siya kay Mars. Kapag may nagkakamali, sa halip na sigawan, tinatanong niya kung paano matutulungan. Minsan, tinanong siya ni Antoine. Jen, balita ko gustong-gusto mo na ang ruta sa Maynila. Anong nangyari? Ngumiti lang si Jin. Inalala niya ang pawisang mukha ni Chen, ang ensaymada mula sa catering, ang mainit na boses ng AC. Natutunan ko, Antoine, na ang pagpapalipad ay hindi lang tungkol sa paglipad ng eroplano. Tungkol ito sa paghahatid ng tao. At kailangan mong maging tao para magawa iyon ng tama. Sa ngayon, tuwing lumalapag si Jin sa NE, pakiramdam niya ay umuwi siya. Hindi sa isang lugar, kundi sa isang pakiramdam. Ang pakiramdam na kahit sa gitna ng init, trapiko, at ingay, may mga taong nagtatrabaho ng may puso, nagmamalasakit kahit walang nakatingin. At iyon, para kay Jin, ang pinakamagandang destinasyon sa mundo.